wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay inukol ko sa Allah at naway tampok ng Allah ang kanyang biyaya sa dakilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba at sa lahat ng mga sumasampalataya sa tunay na Diyos hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, welcome sa ating page, sa ating group. Itong group na nag-imbita sa atin, ang group ng Panduan. Ako ay labis na nagpapasalamat, lalong-lalo na kay si Sheikh Datu Trainor. Ako ay nagpapasalamat, syukran kapatid, Sheikh Alim, sa pag-add nyo sa akin at pag-imbita nyo sa akin sa inyong page. At inshallah subhanahu wa ta'ala, magkaroon ito ng manfaa para sa atin, sa mga kapatid nating ulama, at sa mga listeners natin sa iba't ibang lugar sa buong mundo, lalong-lalo na sa Saudi Arabia at sa Pilipinas, sa Cotabato, sa Pagadian City, sa Sharif Agwak, sa Maguindanao, sa Simuay, at sa Marawi City, at sa Parang at Buldon. Alhamdulillah, itong page natin ay para ito sa mga ulama na nagle-lecture tungkol sa Islam. At maaring ako ay bago dito sa page na ito sapagkat ngayon ko lamang nakita kung sino ang mga admin dito. Ako rin ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat ng mga ulama, mga kapatid kong ulama dito sa Jordan. Alhamdulillah, maraming salamat sa inyo. Tungkol sa aking lecture, ito ay tungkol sa ang tungkulin ng mga ulama, ng mga scholars sa pananampalatayang Islam, ang tungkulin ng mga scholars, ng mga ulama sa sa community, no, yung tinatawag nating community, ang society, al-mujtama'. Ibig sabihin ito yung lipunan o mga lupon ng mga tao. Alhamdulillah, at tatalakayin natin yan. Gusto ko munang magpakilala sa inyo dahil ako ay first time ko itong mag-lecture ng live sa page natin na Panduan. Ako ay si Abdul Kahar Dimapunong. I'm inviting you to like my page. Paki-like po ang aking page, ang pangalan ng page ko, Abdul Kahar Dimapunong. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako ay nagtapos ng Sharia. Ako ay nakapagtapos ng Fiqh al-Hanafi sa Jami'atul Ulum al-Islamiyya al-Alamiyya World Islamic Science University. Dito po yan sa Amman, Jordan. At alhamdulillah, makakasama niyo ako ngayon sa mga oras na ito sa ating programa. At katulad ng sinabi ko, unang-una ini-invite ko kayong lahat na mag-like sa akin page upang sa ganun ay makita nyo ang ating mga post, daily post, Islamic post, may mga news tayo doon. At doon din ay nagle-lecture din ako. No? Nagle-lecture ako ng tungkol sa Islam at dinadala ko kayo sa mga Islamic places, sa tourist spot ng Jordan at sa ibang lugar. At makikita nyo rin doon yung mga dati kong mga videos. At ako po ay isang Maranao, kapatid nyong Maranao. Ang aking mga magulang ay galing sa Marawi City at ako naman ay pinanganak ako sa Maynila. Sa Manila, doon po ako naka-base at ako ay isang imam sa Manila at ako ay isang khatib, no, yung nagbibigay ng khutbah. Kaya naman mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, sa ating pagpapatuloy, nais kong ibahagi sa inyo itong tungkulin ng mga ulama. Ano ba ang tungkulin ng mga ulama, ng mga scholars, ng mga ustads, sapagkat ang tungkulin nila ay napakahalaga sa buhay natin mismo dito sa mundo. Yan po ang tungkulin ng mga scholars. Unang-una ay tawagin nila ang mga tao patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng Allah sa loob ng Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino pa ba ang higit sa isang tao na nagtatawag patungo sa landas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala.
Sino pa ba ang higit sa nagtatawag sa Allah? At sinabi ng Allah sa loob ng Quran, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Ila al-akhiril aya. Ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayaan yung may umusbong sa inyo na mga grupo ng mga tao na nagtuturo ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Yan po ang kabilang sa mga layunin o yung mga roles ng mga scholars, ng mga ulama. At sa society natin, alam natin na daily living, araw-araw tayo ay nabubuhay sa ating society. Meron tayong interaction, meron tayong mga muamalat sa bawat isa. No, meron tayong mga interaction sa buhay natin, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa society, sa mga tao, sa mga Muslim, sa mga hindi Muslim. Araw-araw po tayo ay merong interaction at ang mga ulama po ay laging involved dito sa mga interaction sapagkat marami pong pangyayari sa buhay natin. Ito ay may kaugnayan sa pagsimba o sa samba. Ang mga salawat natin, ang ibadat natin, ito ay may kaugnayan at binibigyan sa atin ng mga clarification ng mga scholars natin ang ating mga ibadat. Yan kailangan nyo malaman. Ang ibada at ang muamalat. Ibadat pati ang muamalat. Ang ibada, mga kapatid, ipapaliwanag ko sa inyo, ang ibada, ito ang lahat ng may mga taalik. Ito ay may mga kaugnayan sa lahat ng pagsamba natin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami sa atin sa society natin, sa lugar natin, sa lugar ng mga Muslimin, dito sa Cotabato City, Marawi City, Pagadian City, sa lahat ng mga lugar na may concentration, marami ang mga Muslim. Tungkulin ng mga ulama na patuloy nilang itinuturo ang wastong ibada, yung tartib ng ibada, katulad ng pagsasala. Unang-una dun ang tahara. Yung tahara, ano ba ang wastong pamamaraan ng tahara, ang pamamaraan ng pag-aabdas, ang pamamaraan na kapag walang tubig, anong ginagawa? Tayammum. Anong ginagawa kapag ang mag-asawa ay nagtabi sila, kailangan nilang maglinis, maligo. Ito ay kabilang doon sa tinatawag natin na ibada. Doon pa lang sa tahara ay malaki ng usapin. At pagkaraan doon, katulad naman ng salawa, ang ibada sa pagsasala, lahat ito ay merong fikhi, meron siyang mga ahkam. Ito ay pinapaliwanag sa atin ng mga scholars sapagkat kita naman natin sa mga bagay, no, na may kaugnayan sa ibada, sa pagsasala, marami sa atin hindi pa ho perpekto, hindi pa malaki ang kaalaman nila sa pagsasagawa ng sala. Hindi nila alam kung paano isagawa ang wastong pagsasala o yung tinatawag natin na proper etiquettes or proper manners ng performing prayers, no, performing prayers. Ang sinasabi natin dito, paano isagawa ang mga sala, meron siyang mga syurut, meron siyang mga ahkam, meron siyang mga arkan, katulad ng halimbawa ang khamsa salawa ay yung salawat na 5, no, ng Fajr, ng Zuhur, ng Asar, ng Maghrib, ng Isha, lahat yun ay meron siyang pamamaraan, meron siyang makan, meron siyang awqat, meron siyang mga oras na isinasagawa ang pagdarasal. Katulad halimbawa ng mga mas'ala. O yan, sinishare natin ang mas'ala. Ano ba ang mga duties? Ano ba ang tungkulin ng mga ulama, ng mga scholars? Makikita nyo bakit kaya maisip nyo. Bakit may mga scholars na 5 taon, 10 taon nag-aaral ng Islam? Baka naisip nyo, napakadali naman. Sala lamang, magsasala ka, mag-aabdas ka, magsambayan ka, gano'n na lamang. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, pinapaliwanag ito ng mga scholars, ang akala ng iba ay mababaw lamang ang pagdarasal. Bigyan ko kayo ng mga halimbawa ng mga masail. Masail or mas'ala, ibig sabihin issues, no, na kailangan sagutin. Ito ay tipaliwanag sa atin ng mga scholars. Halimbawa, mas'ala, halimbawa ng katanungan ng katayuan.
Ito ay sa fiqh at ito ay alam ng mga kapatid natin, mga scholars. Halimbawang nagising ka. Ayan kapatid kung kayo ay nakikinig, paki-heart na lang, pati paki-like. Halimbawang ikaw ay nagising ng alas 7 a.m. or 9 a.m. Lumipas na ang fajar. Wala na yung wakto ng fajar. Wala na yung oras niya. Ano ba ang dapat mong gawin? Magdarasal ka pa ba? O hindi ka na magdarasal? So yan ay sinasagot sa atin ng mga scholars. No? Kung natapos na yung wakto ng sambahayang, pwede pa bang magsambahayang? No, yan ay ang tinatawag natin na mas'alatul fiqhiyah. No, merong kasagutan diyan at mula dun sa Quran, mula dun sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinapaliwanag ito sa atin ng mga scholars. Another example ng mga mas'ala. Kapag ikaw ay naglakbay, musafir ka. No? Kapag ikaw ay musafir, naglakbay ka, ikaw ay pumunta sa malayong lugar, at yung lugar na yun ay umaabot ng 3 oras or 5 oras, kailangan, ano ba ang dapat mong gawin? Halimbawa, may nagtanong sa atin sa page natin tungkol dyan, na sinabi niya, tinanong niya, Ustad, sabi niya, ano ang gagawin ko? Dumating ako sa lugar, hindi ako nakapagsala ng asar at ng maghrib. Isa siya dumating doon sa lugar na yun. Ano ba ang dapat niyang gawin? Magsasala ba siya ng Isha muna? O magsasala muna siya ng Asar? O magsasala siya ng Maghrib? So yan mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, pinapaliwanag ito ng ating mga scholars. So iilan lamang yan sa mga mas'ala na sinasagot sa atin, tungkulin ito ng mga scholars na sagutin sa atin. So yung tinatawag natin na ibadat, no? Yung ibadat. Yun ay pinag-aaralan ng mga scholars, masusing pinag-aaralan at pinapaliwanag sa atin upang sa ganun ay hindi tayo maligaw at maisagawa natin na maayos ang pagdarasal na ito ay alisunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-ibada, katulad ng sinabi natin, ang isang bagay doon ay yung pagsamba natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan ng ibada, pinapaliwanag naman sa atin ng mga scholars at ito ay ang kanilang mga tungkulin, ay ang tinatawag natin na muamalat. Yung muamalat. Big sabihin ng muamalat, lahat ng mga transaction, no? Lahat ng mga transaction na ito ay hindi sa pamamaraan na ikaw ay nagdarasal, katulad ng sambahayang. Iba po yung sambahayang. Ang muamalat naman, ito ay katulad halimbawa ng negosyo. O lahat tayo nagninegosyo tayo. Anong gagawin natin sa negosyo natin? Ano ba ang tinatawag na negosyo? Ano ang taarif? Anong istilah ng negosyo sa Islam? Negosyo ba ang masasabing bibigyan ko kayo ng mas'ala? Bibigyan ko kayo ng example, no? Yung pagninegosyo, na negosyo mo ay binebenta mo yung wala naman sa iyo. No? Sinabi mo, binebenta ko ang lupa, ganito ang halaga niya. Tapos, wala pa sa iyo ang lupa na yon, hindi ikaw ang may-ari. Pag binigay niya sa iyo ang pera, saka mo bibilihin yung lupa na yon. Tutubuan mo. Halimbawa, ang lupa ay 10,000, ang sinabi mo doon sa binentahan mo, ang halaga ng lupa, ang price niya is 15,000. 15,000 ng lupa. Pero bibilihin mo yun ng 10,000. Kikita ka ng 5,000 doon. Pero mga kapatid, yun ay haram. Bakit? Sapagkat hindi yun maalum. No? Hindi yun lantad. Hindi clear. Hindi siya wadih. No? Sapagkat hindi ikaw may-ari ng lupa, haram na ibenta mo yun. No? Yun ay ilan lamang sa mga mas'ala ng fiqh. No? Ilan lamang ito sa mga mas'ala na sinasagot ng mga scholars. So katulad ng nasabi natin, na ang mas'ala, ang muamala ay napakalaki po niyan. No? Yung pagninegosyo, ano ang dapat gawin natin sa pagninegosyo, ano ba ang haram sa negosyo, ano ba ang mga wajibat sa negosyo,
iyon po ay sinasagot ng mga scholars. Katulad din ng pagbebenta ng bahay, pagbebenta ng ari-arian, ito po ay pumapasok sa muamalat. Yung muamalat, ito ay uri ng pagsamba sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang muamala, siya pamamaraan ng negosyo, yung pinagbabawal dito, pinapaliwanag din sa muamala na pinapaliwanag sa atin ng mga scholars, katulad ng riba, at katulad din ng silm at iba't iba pa. Ganun po mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Ano ba ang pamamaraan ng pag-invest? Ano ba ang pamamaraan ng pagtago ng pera? Ano ba ang pamamaraan ng palitan ng pera o yung tinatawag natin na foreign exchange? Halimbawa, ang pera mo ay real, dyan sa mga taga-Saudi. Yung pera mo ay real, papalitan mo ito ng Jordanian dinar, o kaya papalitan mo ito ng dollar, papalitan mo ito ng piso. Ano ba ang wastong pamamaraan doon? Kailangan mo bang tumubo? O kailangan mo bang makipagpalitan? Ano ba ang issue? Ano ba ang masala ng Western Union? Nagbabayad ka? Ito po ay pinapaliwanag sa atin ng mga scholars sa pamamagitan ng tinatawag natin na muamalat. Ito ay pag-aaral din sa fiqh, sapagkat meron tayong pag-aaral sa fiqh na dito sa amin sa mga university, merong pag-aaral po ng ibadat na wahid, isnain salasa. Doon naman sa muamalat, wahid, isnain salasa, muamalat wahid. Tapos yung muamalas na isnain salasa, yung po ay pinag-aaralan sa atin ng mga scholars. So naway yun ay maliwanag sa atin ang mga basic na mga tungkulin ng mga scholars sa atin. So ito po ay regarding sa tinatawag natin na ibadat at muamalat. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, doon naman tayo sa issue ng imaniya, no? Sa pananampalataya sa pamamagitan ng paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay. Ito rin po ay tungkulin sa atin ng mga scholars. Sapagkat una na roon, ipinaalala sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga pananampalataya noong una siya ay nagturo sa Makkah, no? Ilang taon nagturo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah? Mahigit 10 taon. 13 years ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. At itinuro niya doon, at yung nuzulul Quran, lahat ng mga aya, karamihan sa mga aya na ibinabasa kanya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, karamihan sa mga surah, ito ay nagpapaalala, nagpapakilala sa bawat isa sa atin, sa mga tao, na merong dapat panampalatayaan. Kailangan maniwala tayo na merong Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at tayo ay naniniwala sa kabilang buhay. Sapagkat yung 13 years po nagturo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, ang itinuro niya ay iman, pananampalataya sa Allah. Tinuro yan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, no? Itinuro sa atin sapagkat ang mga tao, ang mga Quraysh, ang mga mushrikun sa Makkah, hindi sila naniniwala na kapag ikaw ay namatay, ikaw ay mabubuhay muli. Yung mabubuhay kang muli, ibig sabihin, pag namatay ka, merong kabilang buhay na kung saan ay babangon ka, patatayuin ka ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, makikita nyo mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang mga unang mga surah na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, katulad ng mga surah na Suratul Takwir, Suratul Naba, ito ay nagpapaalala sa atin na merong kabilang buhay. Ang sinabi ng Allah sa loob ng Quran, halimbawa, babasa tayo ng Quran, babasa tayo ng mga talata mula sa talata ng mga Quran, Inna yawmal fasli jama'nakum wal awwalin. Iyan ay isa sa mga aya ng Quran na pinapaalala sa atin ng Panginoong Allah. Inna yawmal fasli jama'nakum wal awwalin. Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na ang araw ng paglilipon, ang araw sa kabilang buhay, ay iipunin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga manusya, iipunin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mula sa unang tao kay Propeta Adam alayhisalam hanggang sa kahuli-hulihang tao, ay yun ay iipunin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay huhusga ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kabilang din doon sa mga sinabi ng Allah, yung sinasabi natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay doon sa unang mga taon niya sa Makkah, 13 years ang itinuro niya ay ang iman. Ang iman. Tinuro yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng nababanggit sa loob ng Quran, doon sa Suratul Naba, Inna anzarnakum azaban qariba, yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, wa yaqulul kafiru, ya laytani kuntu turaba. Yung binasa natin na aya, ang sinabi dyan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ukol doon sa pagpapaalala ng Allah sa kabilang buhay. Ang sinabi ng Allah, Inna anzarnakum, hindi ba tunay na binalaan namin kayo? Nagbigay ng warning ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paparating qariba, azaban qariba, no, napaparating na kaparusahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gumagawa ng mga kasamaan, na kapag hindi sila nagtawba sa kabilang buhay, sila ay paparusahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, makikita ng tao ang ginawa ng kanyang mga kamay, anong ginawa niyang kabutihan at kasamaan sa ibabaw ng mundo, ipapakita sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul kafiru, ya laytani kuntu turaba, at sasabihin ng kafir ay sana naging alikabok na lang ako. Yan ang sasabihin ng kafir sa kabilang buhay. Kaya itong mga gawain na ito, ang pagpapaalala na merong kabilang buhay, ito ay ginawa sa atin, itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinuro ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung mga naunang mga propeta, katulad ni Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Yaqub, Ibrahim, Ismail, Ishaq, at yung mga propeta katulad ni Nabi Salih alaihi salam, Nabi Ayyub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lahat ng mga anbiya, lahat ng mga sugo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, lahat sila ay nagturo ng pananampalataya sa kabilang buhay. Sa araw na tayo ay huhukumin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at doon sa mga gumawa ng kabutihan ay bibigyan sila ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ulitin natin mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, ang tungkulin ng mga ulama, magpaliwanag sila, magturo sila, katulad ng pagtuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang tungkulin naman natin, ang tungkulin naman ng mga Muslimin na hindi kabilang sa mga ulama, ay magturo ng kabutihan at magbawal ng kasamaan. Sapagkat yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ilal akhir ilayang, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hayaan niyong may umusbong sa inyo ng mga grupo ng mga tao na nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. So, ganun mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ibig man namin na pahaba nitong lecture. Inshallah, ito ay una pa lang sa ating mga lecture, at naway gabayan tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa susunod ay inshallah, kung magkakaroon pa ng mga pagkakataon, ay magpapatuloy pa tayo sa ating mga lecture. At gusto kong batiin, i-shout out ang aking mga kapatid na nakikinig ngayon, na nanonood, katulad ni Sheikh Mahami Abu Bakar, at si Sister Fahima Qasim Sinsuat, si Saber Rasul, at si Sheikh, itong Sheikh namin ito, graduating ito dito sa Muta University, si Sheikh Suhaili from Buldon, at si Sheikh Janil. At nagpapasalamat din ako kay Sheikh Dato Trainor, no, dito sa pag-invite niya sa atin. Again, I would like to invite you, each and everybody, to like my page. Ang page ko po ay Abdul Qahar Di Mapunong. Paki-like po inshallah subhanahu wa ta'ala, sapagkat marami po tayong mga post doon. So kung meron kayong katanungan, pwede nyo pong itanong dito sa live, at pwedeng makita nyo ito pagkatapos ng live. Magpapakilala ko ulit, ako ang kapatid nyo sa Islam, Abdul Qahar Di Mapunong, at maraming salamat sa inyo. Inshallah, kita-kita na lang tayo ulit
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.